So, kalma muna po tayo, kalma lang. Dahil sa mga panahon po ito, kailangan po nating kalma lang. So, baby, kalma. At sa bahagi po ng pagkakalma po natin, I want to start from what Kamentong ended earlier. Yung nagkaroon ng isang mapayapang Rory mission ang ating tropa sa Ayungin Shoal noong July 27. Bakit po nagkaroon ng mapayapang Rory mission? Walang insidente, walang laser pointing, walang finger cutting. Bakit po? Dahil po nagkaroon po ng kasunduan ang China at ang Pilipinas noong July 21 na de-escalate ang situation. Yun po ang dapat na ginawa ng ating pamahalaan nung unang araw pa lamang ng kanyang pag-upo sa pwesto. Kailangan po natin ng pagkikisundo sa China. Kasi po, ang issue po sa West Philippine Sea, hindi po malulutas yan sa paraan ng EDCA. Hindi po yan malulutas sa paraan ng mga armas militar. Yan po ay malulutas sa pamamagitan ng isang mapayapang pag-uusap. At yan po ang isinagawa ng Pilipinas at ng China noong July 21. Bahagi po ng resulta ng isang tinatawag na direct consultation through the bilateral consultative mechanism in the South China Sea. Kung ginawa po sana yun noong araw pa lamang ng pag-upo ni BBM, hindi po nasayang yung 3 taon po natin. Wala pong naputulan ng diliri ng ating mga sundalo. Yun po ang dapat po nating gawin. Okay. So, number 1, we really need direct consultation and negotiations to peacefully settle our territorial disputes and maritime jurisdictional conflicts in the West Philippine Sea. Ngayon, binanggit ko po 20 problema yan. Sorry po, professor po ako, kaya kailangan ko mag-explain ng konti. 2 po ang issue sa West Philippine Sea. Territorial disputes, sino ang nagmamay-ari ng mga land features, at maritime jurisdictional conflict, sino ang may karapatan sa mga dagat. Ano po ba ang pinaglalaban natin sa Ayungin Shoal? Ang sabi ng ating pamahalaan, sovereign rights. Okay? Kung sovereign rights lang, hindi po natin pwedeng angkinin yan. Dahil ang pwede lang po nating angkinin ay yung 12 nautical miles territorial sea. Yan po, atin yan. Pero yung 200 nautical miles exclusive economic zone, at tayo po nag-file ulit ng tinatawag nating extended continental shelf, mabibigyan po tayo ng additional 150 nautical miles of water pag nagtagumpay po tayo. So, aabot po ng 350 nautical miles ang magiging sovereign rights po natin sa water. Yan po ay karapatan. Pero hindi po natin pwedeng ariin yan. Pero meron tayong exclusive rights. Ngayon, ang problema, ang dagat na po yan ay inaangkin din po ng iba. At ang sinasabi ng UNCLOS, kung meron pong maritime jurisdictional conflicts, all parties in conflict should avoid conducting unilateral actions that are hostile to each parties. So, ibig sabihin, ay dapat di tayo gumagawa ng mga hostile actions sa area na yan. Hindi lamang ang Pilipinas, pati lahat po ng parties dyan. At ito po yung masaklap na katotohanan. Ayoko po sanang magsabi ng masaklap na katotohanan, pero kailangan kong sabihin po inconvenient truth. Alam niyo po ba yung Kalayaan Island Group? Ilan po bang land feature sa Kalayaan Island Group ang dineclare natin na bahagi ng ating teritoryo? Alam niyo po ba kung ilan? Aba, hindi niyo alam. Ang Kalayaan Island Group po na nakalocate sa Spratlys, 48 land features po ang dineclare ng ating batas na bahagi ng ating teritoryo. Pero, ilan po ba sa mga land features yan ang kontrolado natin? Alam niyo po ba kung ilan lamang? 9 lamang po. Out of 48. 21 po okupado ng Vietnam. 7 okupado ng China. 5 okupado ng Malaysia. 1 okupado ng Taiwan. So we lost not only a square inch of our territory. Hindi po square inch ang 21 land features. Hindi po square inch ang 5 land features. So, ibig sabihin po,
inagaw na po ng iba ang dineclare natin na teritoryo natin. Pero, bakit China lang ang ating pinagpuputukan ng butsi? Bakit maganda ang relasyon natin sa Vietnam at hindi sa China? Bakit maganda ang relasyon natin sa Malaysia kung saan sinakop niya ang Sabah? Teritoryo natin yan. So, ibig sabihin, kaya po nating makipagsundo sa ating neighbors na hindi dapat dadaan sa kaguluhan. Bakit hindi natin magawa yan sa China? Alam niyo po ba kung bakit? Dahil tayo ay nagpapa-apekto sa isang foreign power. Yun. Kaya, dapat iwas po tayo sa gulo. At dapat sa halip na sundin natin ang dikta ng Estados Unidos, sundin po natin ang sentimiento ng ating neighboring countries in ASEAN. Ano ba ang sinisigaw ng neighboring country natin sa ASEAN? Let us declare the region as a zone of peace, freedom, and neutrality. Yan po ang dapat nating ipaglaban. Hindi po kaguluhan. And lastly, gusto ko pong i-end yung aking pananalita sa ina-advocate ngayon ng China. Alam niyo po ba, ang China ngayon na nagdiriwang ng kanilang 70th anniversary of the principle of peaceful coexistence. Napakaganda po niyan. We need peaceful coexistence, not a strategic competition in the South China Sea. Yan po ang dapat nating gagawin. Okay. At alam nyo ba, sa loob po ng mahigit 1,000 taon, dating back as early as the 5th century or 6th century BC, ang South China Sea was not the sea that divided the Filipinos and the Chinese. The South China Sea was the source of our connection, not division. So wag po nating hayaan na ang South China Sea ay maging bahagi ng ating pagkakawatak-watak. The South China Sea is the source of our connection with the Chinese. At alam niyo po ba na kaming mga members ng academic community, napakarami na po naming pag-aaral on how to promote cooperation rather than competition in the South China Sea. At ano po yan? Magbabanggit po ako ng 5 na nakasaad sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea that was signed by China and ASEAN in 2002. Ano po ba yung areas of cooperation na pwede natin gawin? Number 1, marine scientific research. Kailangan po natin yan para maproteksyonan po natin ang yamang dagat ng South China Sea and kabuang West Philippine Sea. Second, marine environmental protection. Third, search and rescue operation. Fourth, cooperation in the area of safety of navigation at sea. And finally, 5, cooperation in the area of combating transnational crimes. Yun po ang dapat natin pinagtutuunan ng pansin. Paano maipopromote ang cooperation rather than competition in the South China Sea. And finally, baka nalilito po kayo kasi sa aking pananalita, pinaghahalo-halo ko po yung salitang South China Sea at West Philippine Sea. Alam niyo po ba yung pagkakaiba niyan? Hindi po interchangeable ang dalawa na yan. Ang West Philippine Sea po ay ginamit nating label to discuss the waters that we claim that part of our sovereign rights. Bahagi lang po yan ng South China Sea. Ang West Philippine Sea po ay 30% lang po lamang ng kabuang South China Sea. At 30 dagat ang nakabilang po sa West Philippine Sea. Lahat ng dagat o tubig na nakapalibot sa Kalayaan Island Group, lahat ng tubig na nakapalibot sa Scarborough Shoal, at ang tubig na nakapalibot sa Luzon Strait. Yan po ang West Philippine Sea. So hindi po siya, pag sinabi natin West Philippine Sea po, hindi po natin tinutukoy yung kabuang South China Sea. At ang South China Sea po, 3 po ang major areas of competition. Paracel, pinag-aagawan lang po yan ng China at ng Vietnam. Spratlys, pinag-aagawan po yan ng 5 bansa. At ang Scarborough Shoal, Pilipinas lamang po at China. Pero ito po ang naging problema.
Dahil po sa international arbitration, dineclare ng international arbitration na ang Scarborough Shoal ay traditional fishing grounds ng mga user states. So naging international siya ngayon, hindi lang bilateral in nature. Sa makatuwid, sa pag-aaral po naming mga eksperto, ang South China Sea ay hindi po lamang issue na nababasa natin sa media kung saan pinapakita na flashpoint of conflict po siya. Okay. Yan po ang narrative ng West. Ang narrative po sa ASEAN, we will declare the South China Sea as a zone of peace, friendship, and cooperation. Mabuhay po kayong lahat. Daniel, halika. Maraming salamat sa paglilinaw at mga paghahayag ng katotohanan na ginawa po ni Professor Romel Banlawi. Malinaw po ang kanyang binabanggit. Hindi po digmaan ang patutunguhan na dapat natin, kundi pakikipagkausap, pakikipagkaibigan, diplomasya at dialogo, sapagkat ang mga karatig bansa natin ay ayaw ng digmaan at ang Pilipinas lang po sa solsol ng Amerika at kagustuhan ni Marcos Jr. ang gustong makipaggirian at makipagkiskisan dyan sa issue ng South China Sea at sa usapin ng West